Purihin po ang Panginoon. Muli, darako na po tayo sa bahagi ng pagsasalo-salo, kahalagahan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga katotohanan. Noong hindi ko na maalala kung anong taon yun, dito na kami sa forum. Pero malimit akong nagpapamanila. Nagkita kami ni Pastor John, anak ko, Ormido. Pagkatapos, ang sabi niya, Pang, dako po tayo sa may dadalawin tayo. Punta tayo sa Quezon City Jail. Punta kami sa Quezon City Jail. Pagdating doon, napakalaki pala yung sa loob. No? Ilang yan, palapag. Tapos pagdating namin doon, sa labas pa lang, andun na bahagi na kung saan, 2 gwardiya ang nandun, mga pulis. Pero nakabakod ang timano, nakabakod pa yan. Mga bakal. Pagkatapos may pintuan lang na maliit na dadaanan mo. Then, hingyan ka ng ID. Yan. Ganon pa doon, kapag ka dumalaw, may ID kang ilalapag. Pagkatapos, mag-aabot ka ng 20 pesos papel noon pa. Hindi ko alam kung saan napupunta yung 20 na yon. Di bali 2 kami, 40. Ganon. Pero nung makita, yung ID namin, na mga lingkod kami ng Diyos, hindi tinanggap yung bahagi ng aming. May lamisa na malapad, pagkatapos mahaba, nandun nakalatag, hanggang tuhod lang ang taas nun. Andun lahat ng ID nakalatag. Pagkatapos, yung mga pumasok nun, mga ID dalaw. Pagkatapos, sa kakatatakan sa kamay. Ang delikado pag nawala yung tatak mo. Pero may ID ka naman. Na po? Tatak. Yun po yung mahalaga. Tatak. Na po? Ang tema natin ngayon, tatak. No? Alam ba nyo, lahat tayo may tatak. Ang daming uri ng tatak. Maging sa mga produkto. Di ba? Maging sa mga bahagi ng ating kasuotan. Kailan lang, pinanood ko sa TV kung saan nagmula yung katagang Lacoste. Ha? Apelyido pala talaga yun. Apelyido ng isang tao. Sapatos Adidas. Yan, mga tatak yan. Na pagkasuot mo, proud ka. Kasi mamahalin yung klase ng So, yan po yung mga bahagi ng kung saan nakikita po natin yung mga bahagi ng assurance, katiyakan. Now, halimbawa, tulad ng mail, mga sulat. Na po? Once na gumawa ka ng sulat, na po, paghulog mo doon sa post office, ang mangyayari niyan, tatatakan. Pag natatakan na, ilalagay na yan sa mailbox o di kaya sa mailbag. Ayan. Now, once na may nakalimutan ka na ilagay doon sa sulat at babawiin mo yung sulat mo, para may lagay mo lang ang pinaka-importanting mensahe sa loob ng sulat. Pero kapag ka ito natataka na sa post office, hindi na ibibigay sa'yo. Okay? Sapagkat hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng sulat, kundi yung pangalan na nakalagay doon sa sulat.
Ganyan po yung kalagayan po natin. Na po? Tatak, napakahalaga po niyan. Alam po nyo, yung karanasan po namin, diyan kami nagkapurdoy-purdoy. Na po? Yung kabuhayan namin. May washing battle po ako sa Manila. Maraming supplier ng bote. Lahat ng klase ng bote. Parents, ketchup, na po, long neck, lahat-lahat. Yan po yung business ko. Pag deliver, magkano lang, ang gin, magkano lang noon? 80. Ang gin. Samantalang dito, magkano ang ano dito? 25, ang laki ng kinikita. Yung mga, junk shop. Now, pagkatapos po niyan, nag-resign ako sa trabaho para invest ko sa ganyan. Binibilang ko yung production na tumatakbo sa makina na sabi ko masupplyan ko lang. Ang bahagi ng takbo ng makina, malaki ang kinikita ko, kikitain ko. So pag-resign ko, inaasahan ko na hindi nila ibibigay yung aking separation pay. Pero dahil sa paglilingkod ko, binigay ng kumpanya. Lahat, yun ang naging puhunan ko. Na po? So, now, nangupahan ako ng isang malaking bodega, up and down. Sa taas, doon ko nakalagay ang lahat ng mga nalinis na bote na nakakahon. Nako. Nagpagawa kami ng aking may bahay na mga malalaking banyera. Hindi pangkaraniwang banyera po yan, malalaki. Na kung saan yun ang ginagamit na binababara na tinugasan ng mga tao. Gabit araw ang trabaho. No? Puro yan lahat. De kuryente, lahat-lahat. Na po, bibili ka ng sako-sakong sabon. Pagkatapos, nylon brush, yung ginaganyan sa sa loob ng bote, coco brush, marami. So, lahat, pati kahon, pati divider na kung saan paglalagay mo yung mga bote pag malinis na. Mangungupahan ako ng truck na siyang nagde-deliver. Na po. Pero nung dumating ang problema ng makita ng latundinya na masakit sa mata, yung bahagi ng hanap buhay ko. Na po. Sinimula na kung usigi ng latundinya. Lahat ng deliver ko, hinaharang. Lahat-lahat. Pagkatapos binabatak nila, dinadala nila doon sa kanilang pabrika, latundinya. Na po? Pagkatapos babayaran nila sa akin, murang halaga. Alam po nyo, sa 80, pagka nalinis ko na, 125. Ang bote, isang bote. So, kung volume, malaki na nakikita mo dahil tumutubo ka ng 45, sentimos. So, yun diyan na nagmumula yung pahugas ko sa mga, pasweldo ko sa mga naghuhugas, gabit araw. Pagbili mo ng mga materyales, pagbayad mo ng kuryente, dahil ang namin, pump, di motor, tubig para malakas, walang tigil. Kaya po, lahat, pati sa tracking, andyan. Pero nung bawat deliver ko, dandan na ang bahagi ng pagsabotahe ng mga Western Police District. Western Police District na po yan. Na po. Pagkatapos, hinaharang, binabatak ng latundinya doon sa pabrika. Pagdating doon sa kanila, na po, minsan ilang buwan na, saka pa lang magpapadala ng tseke, magbabayad ng tseke sa murang halaga. Binabayaran lang nila 95. See? 15 centimos na lang ang tinutubo ko sa isang bote. Lugi na ako, sabi kong ganyan. Doon nagsimula yung bahagi ng pagbagsak. Na-invest ko lahat yung pera ko, pasimula pa lang. Pagkatapos lahat, doon nagsimula ang lahat-lahat ng kabuhayan ko na nawasak. Sabi ko nga, pamamaraan ng primero, bakit ganun? Pero nagkaroon kami ng pag-uusap ng abogado ng latundinya. Sabi ko sa kanya, di ba, pag binili ko yung produkto mo na gin, sabi ko ganyan. Pagkatapos, binuhos ko lang yung laman, binasag ko yung bote, wala ka ng pakialam dahil binayaran ko sa'yo. Sabi ko, transfer of ownership yun. Ako na ang nagmamayari doon.
Sabi kong ganon. Hindi po pwede. Sabi niya ganyan. Dahil nakalagay sa bote, patented yan. Bottled by Latundinia Bottling Corporation, Company. Ganyan. Doon po ako natalo sa tatak na nandun sa baba ng bote. Bottled by. Yun po ang naging problema. Na po, isang bahagi na makita natin, yung kahalaga ng tatak sa bahagi ng buhay na. Simula po nun, kaya makikita ninyo, lahat ng mga produkto po ngayon, yung ating mga, halimbawa, Silver Swan, Maglaan, Rofina, Lawrence, o ano man. Na po, lahat ng yan, may sarili na silang bote. Hindi na sila pwedeng gumamit ng bote ng gin. Dito na lang sa atin, yung mga mantika-mantika, okay lang yan, walang ano. Pero pagdating sa kamay nilaan, bawal na po yun. Didemanda sila dahil doon sa tatak. Kaya makikita nyo, karamihan ngayon, plastic na, o di kaya nakapak. Kahit tuyo, nakapak na lang. Doon po yan, nagsimula sa akin, sa bahagi ng aking negosyo. Na po? Now, kung titignan po natin, maging sa mga produkto, nakikita po natin yung mga tawag na barcode. Sa kanila po yun, tatak po yun, na hindi mo pwedeng gawing peke ang bahagi ng kanilang mga produkto. Maging sa atin, tatak ng tao. Mayroon yan, di ba? Alala nyo si Bato? Ronald, ano ba ito? Senator Ronald de la Rosa. Pero mas kilala siya sa Bato. Di ba? Tatak niya yun. Yun ang tatak niya. Sa atin, ganyan din. Minsan may tao pong matagal nang patay, pero buhay pa siya. Dahil sa kanyang pagkatao niya, sa tatak ng pagkatao niya. May tao namang buhay pa, pero patay na. Sa tingin ng tao. Ganun po yun. Lalo pa kung mandurugas, di ba? Tatak mandurugas, tatak manyakis, tatak na ano, kung ano man. Sugarol, magnanakaw, adik. Yan po, mga ano natin sa tao. Pero ang pinakamalawak, tatak ng Diablo. Okay? Sa Romans chapter 5, verse 12, andyan po yan, yung tatak ng Diablo. Di po ba? Wala dyan, kapatid. Meron ba dyan? Wala. Wow, sige. Ano ba yan? At yan ang pinakamalawak. Dahil lahat nahulog sa kasalanan. See? Mas lamang ang kasalanan kisa sa matuwid na katotohanan na papasok o babalik sa Diyos. Sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, wala dyan, kapatid. Sinabi dyan, malawak ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang nakakatagpo nito. Marami ang dumadaan dito. Bagamat masikip ang daan tungo sa buhay na walang hanggan at kukonti yung mga dumadaan dito. So makita natin na lahat apektado sapagkat lahat ay nagkasala ang sabi ng Biblia. Di po ba? Roma 3:23, nagsasummarize na lang tayo. Lahat nagkasala. Makita natin kung gaano kalawak ang distroso na naganap sa buhay ng tao. Yung kasiraan. Na po, kapahamakan na naganap sa buhay ng tao. Na po? Now, tatak ni Antikristo. Revelation chapter 13, verse 18, nandyan yan. Nakalagay, 666. Okay? Maraming nang hula kung sino-sino yan. Nako. Hindi pinagkaloob sa atin yung, hindi pinagkaloob sa atin yung karunungan talino. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Tatak! Yan yung mga maiiwan. Wala tayong problema dyan. Kapag ka may relasyon ka sa Panginoon, wala kang problema riyan. No? Ang inaabangan natin, pagdating ng ating Panginoon.
Pagkatapos magaganap yan, pagtatatak. Ano po? Then, tatak na relihiyon. Ayan. Number 1 din yan. Kaya minsan makakarinig ka sa mga matatanda nung araw, kung saan kami nadapa, doon na lang kami bumangon. Karinig na kayo ng ganyan. Kung saan kami namulat, ay nila. Kaya puro hiwaga ang nagaganap. Hiwaga ang langit, hiwaga ang Diyos, hiwaga sa lahat kasi wala ngang banal na espiritu. Now, minsan may bisita ako, pastor pa ako sa Central Fundamental. Abang paakyat kami ganyan, pastor din po siya ng Evangelical Church sa Belgium. Ano po? Naging bisita ko, paakyat pa lang kami ganyan. Tapos sabi niya kagad sa akin, "Do you know that he is one of my best teacher?" Sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, "Pardon?" Sabi niya, "He's one of my best teacher." Sabi ko, "Who?" "John the Baptist." Tinuro pa niya yung Baptist na nandun. John the Baptist. At ito po yung maraming pagkaunawa. Kaya pag tinanong nyo, karamihan mga Baptist, bakit ka naging Baptist? Sasabihin nila, dahil kayo John the Baptist. See? Kapag binanggit mo si John the Baptist, incomplete Christianity. Bakit? Dahil si John the Baptist, nagbabautismo lang sa tubig. At ang pangangaral niya sa bahagi ng tinatawag na paparating na kahatulan ng Diyos. Lalo na sa bansang Israel. Yan. Kaya karamihan ganun ang kanilang pagkaunawa. Kaya sila naging Baptist dahil doon. Ako iba. See? Kaya ako naging Baptist. Ano sabi ng Ephesians chapter 4, verse 5? May isang Panginoon, isang pananampalataya, at iisang bautismo. Isa lang yan. Hindi kay Juan Bautista. See? Hindi ako naging Baptist dahil kay Juan Bautista. Dahil kay Juan Bautista, unang hakbang pa lang yan para sa kaligtasan. Incomplete. Naging Baptist ako. Ang sabi diyan, First Corinthians, Corinthians? Andyan? Wala? Okay. Okay. Ephesians chapter 4, 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga Malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. See? Binautismuhan ka sa isang espiritu. Ito yung napasa atin ngayon. Yun yung tatak na tinutukoy natin. Ano po? Isang espiritu. Sabi diyan, isang katawan. Katawan ni Kristo. Binautismuhan tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung kanyang kamatayan, sa sayo ang Espiritu Santo. Yan ang tinatawag na bautismo. Ano po? Makikita natin yan sa Roma chapter 6. Verse 3 to 4. Diyan po yan.
Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? See? Yun. Hindi ako nabautismuhan, hindi ako naging baptist dahil kay Juan Bautista. Kay Kristo. Maraming baptist yan, ganyan ang kanilang kaisipan. See? Dito ako nabautismuhan. Sa kamatayan ni Kristo. Sa kanyang paghihirap. Sa kanyang pagkalibing. Sa kanyang pagkabuhay. Kaya kasama ako sa lahat. See? Sa bakatwid tayo namatay na at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Diyan tayo lahat binautismo. You see? Kaya ito po yung laman ng Ebanghelyo. Makikita niyo yun sa diyan, 1 Corinthians chapter 15. Yun ang sinasabi na Apostol Pablo, yung na aking tinanggap, ibinibigay ko naman sa inyo, yung Ebanghelyo. For 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3. Ayan yan. Ayan, na si Kristo namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan ang Ebanghelyo. Na pag sinampalatayan na ninyo, ligtas kayo. Okay? Diyan tayo binautismuhan sa kamatayan yan. Pagkalibing, pagkabuhay na maguli. Kaya yan sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. See? Alam mo ba yan? May tatak ka. See? Pag nandiyan ang Espiritu sa iyo, yun mismo. Yun mismo ang kapangyarihan mo. Yun mismo yung tatak mo. Ang Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu. Sabi niya, ikaw ay bayanan ng Diyos. Nasa iyo ang banal na Espiritu bilang tatak ng pagkahirang. Okay? Yun pa lang, papasok pa lang pagkahirang. Hindi yung kaagad-agad, predestination ka na, ligtas ka na. Hindi. Magaganap muna ito. Andiyan yung mga kondisyon yan. Na nakamtan ang lubos na kaligtasan. Minsan nag-iisip tayo, pagka nakakarinig kayong ganyan, minsan nag-iisip, bakit pastor, hindi pa ba lubos ang kaligtasan natin? See? Hindi pa ba lubos? See? Na po? 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. See? Lagi tandaan po natin. Ako, ligtas tayo sa ating pakikipag-isa. Huwag kang umasa doon sa ikaw pinili ka. Yan. Pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin sa kapalang papasok. Yung tinatawag na paghirang. Okay? Yan. Ligtas na po tayo. Walang pagdududa. Number 1, you are justified. Anong justified? Parang hindi ka nagkasala. Yan ang ibig sabihin yan. Just if you've never sinned. Yan. Pangalawa, you are sanctified. Okay? Bukod sa kaligtasan, bukod sa sinabing wala ka ng kasalanan, isa ka ng banal. Okay? Huwag mong titignan yung mga sarili mo na gagawa ng laman, mahina kasi ako eh.
mahina ako sa pera, mahina ako sa babae, mahina ako sa ganito, mahina ako sa marami. Huwag mong titingnan yun. Tingnan mo yung Diyos na nagbibigay sa iyo ng pangako, ng assurance. Ito po ang gagawa sa iyo. Ano po? Okay? Sanctified. John chapter 17, verse 11 to 12. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanglibutan ito, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa, amang banal. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gaya naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Si Judas yan. Wala na? Okay. Verse sanctified, verse 15. Hindi ko idinadalain kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Pansinin yung kalagayan po natin. Okay? Sa kabila ng maraming karanasang masasakit dito sa sanglibutan, pero nandito ka pa rin. May layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Pero sangkap ka na kumikilos sa gitna ng sanglibutan. See? Nandun yung banal na espiritu na nasa atin. May taga-ingat tayo. Na po. Diyan po. May verse 16 ba diyan? Tuloy mo nga sa 16. Tingnan mo nga, verse 16. Diyan nagpapakita kung ano. Wala. Ay, ito na. Hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Kita niyo kalagayan natin tulad ng ating Panginoon Kristo. Ito na yung ating katayuan. Magana kayo na nakaupo kayo. Andyan. Kumpara mo sa iba. Ngayon araw ng linggo, makikita mo, ang dami kung saan-saan. Namamasyal, nagliliwaliw, o kung ano-ano, anong ginagawa. See? Mapalad kayo. Sa kabila na nandito tayo sa sanglibutan, hindi ka na taga-sanglibutan. Tulad ni Kristo na hindi taga-sanglibutan. Ito na yung ating identity. See? Ang ating katayuan. Glorification. Maluwalhati. Sa ngayon, hindi pa natin ano yan. Wala pa. See? Kurutin mo ngayon katabi mo. See? Pag umara yan, ibig sabihin, andyan pa siya. Hindi pa glorified body. See? Pag hindi na nasasaktan yan, pues, glorified body na yan. Ha? Pag hindi ka na nagutom sa loob ng isang maghapon, glorified body ka na. See? Eh ako, katulad ko, sinisikap kong huwag kumain. Huwag magutom. No? Minsan lang ako kumain ko minsan. Minsan dalawa. Pero kakaranas pa rin ako. Glorified body. Ano yan? 1 John chapter 3 verse 2. Pansinin yan. Yung katiyakan yung pagiging anak ng Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Pansinin nyo yan. Yung present, anak ka na ng Diyos. See? Yung future, wala pa. Hindi pa nahayag. See? Hindi mo pa alam kung ano magiging kalagayan mo, kung ano magiging katayuan mo. See? Ito po, ang sabi diyan. No?
Then, ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, ayan, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. See? Yan ang sa verse 14 ng Ephesians kanina. Yung tatak pagkatapos yung pangako. See? Ito. Mayroon po tayong tinatanaw na darating sa bahagi ng ating buhay ngayon bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Mayroon tayong tinatanaw na darating na magiging katulad ni Kristo, maluwalhating katawan. See? Maluwalhating katawan. Ngayon, tanungin niya ako, hindi ako sigurado. See? Hindi ako sigurado kung ano magiging mukha mo doon sa langit. Hindi ako sigurado. Yung itsura mo ngayon, hindi ako sigurado kung yan din ang itsura mo doon. See? Kapatid na seryo, yung piting buhok mo, isang bagay doon, pagdating doon, wala ka ng kasiraan. See? Dito, nakakalbo ka. Dala ng kasalanan. Dala ng mga bahagi ng epekto ng kasalanan. Kaya makikita natin, namamatay, nadidisgrasya, nagkakasakit, lahat na yan, bunga ng kasalanan. See? Kaya tinatanong ko, nag-iisip ako kuminsan, sabi ko ganyan, namatay ang tatay ko, 44 years old, bata pa. Huh? Tapos namatay ang nanay ko, 78 years old. Eh, pag nagkita sila sa langit ngayon, magmamano na yung tatay ko sa nanay ko. Dahil matanda nang namatay yung nanay ko. Eh? Pero, kapag kayo ang tinanong mo sa bahagi ng katayuan natin sa laman, walang duda. Ganun ang iisipin mo. Pero kapag kayo nilagay natin sa bahagi ng buhay na malulhating katawan, walang kasiraan. Ang Diyos lang nakakaalam. Ito mga guhit ko rito, ito mga dito ko sa pisngi, wala yan, hindi ko dadalhin sa langit yan. Dahil sa langit, wala nang kasiraan. Wala nang gutom. Wala nang paghihirap. Wala nang problema. See? Lahat. Sure. Sa ating Panginoon. See? Di ba niyo naisip yan? Yun ang malulhating katawan. Wala nang kasiraan. Wala nang kamatayan. Yan. Now, ito po yung bisa ng tatak. Ang sabi diyan, John chapter 1, verse 29, verse, tama. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Papalapit sa kanyang Panginoon. Sumigaw yan si Juan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Na po? Sumigaw siya. Narinig ng mga ibang alagad. Alagad ni Juan. Isa na si Pedro, si Andres. Mga alagad yan ni Juan. Kaya na makita nila, sumunod kaagad si Andres sa bahay ng Panginoon. Yung saan nakatira. Pagkatapos binalikan niya si Pedro, halika, nakita ko ng Panginoon. See? Kaya nung tawagin sila ng Panginoon, kagagad, sumunod sila. See? Ganyan yun. Sa talata na 33, nang sabi diyan, hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Yan. Hindi ko nga siya nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay?
Hindi niya alam nung primero. May relasyon yung dalawang yan sa laman. Si Juan at saka ang Panginoong Jesucristo. Si Elizabeth at si Maria na kanilang mga ina, may relasyon ng mga yan. Pero hindi niya alam na ito pala. No? Si Juan, ang kanyang mga magulang, matanda na. Si Elizabeth, baog. Bukod sa baog, matanda na talaga. Pero nanganak, para ihanda ang daan ng Panginoon nung kanilang anak na si Juan. Yun ang layunin. Kung bakit ipinanganak si Juan. Kaya nga si Zacarias hindi naniniwala na manganganak pa yung kanyang asawa. Kaya napipi hanggat hindi nailabas si Juan Bautista. Hindi siya nakapagsalita. Yan. Doon lang niya nakita yan, ng panahon na pagbaba ng ito ang sinisinta kong anak na labis kong kinalulugdan. See? Nung makita niya, ito pala. Yung kanyang pinsan. See? Alam niyo, nung araw, come and go, ang banal na espiritu sa lumang tipan. Pero ngayon sa atin, nananatili. Kapag ka nakagawa ka ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, namimighati ang Espiritu Santo. Saan yan? Sa Efeso 4, talatang 30. Ang sabi diyan, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Ano yun? Ibig sabihin, hindi ka pa tinubos? Tubos ka na. Tubos ka na. Tagal ka na tubos. Kailan yun? Pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po yung pag-asa na ating inaantay. Now, sa John chapter 14, verse 16 to 17. Pansinin natin. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay. Pansinin niyo patnubay. Na magiging kasama ninyo magpakailanman. Okay? Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. See? Yan ang tatak. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Patnubay. Nung araw, sa lumang tipan, habang naglalakbay ang mga Israelita, di ba, patungo sa lupang pangako, pagdating nila sa ilang, kita ninyo, nandun yung tinatawag na makapal na ulap, na lumalambong sa kanila. Habang nandyan yung ulap, andyan din sila. Hindi sila pwedeng, tigil din sila. Pag tumakbo ang ulap, lakad din sila. Sa gabi, andun din ang tinatawag na pillar of fire. Haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Yun ang kanilang patnubay. Nagbigay ang Diyos ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng tatak, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng tatak sa tipak ng bato. See? Doon nagkaloob ang Diyos. Sa ating kalagayan, hindi ang sabi ng banal na kasulatan, di po ba? Ang sabi niyan, siya'y sa inyo. See? Kahit saan ka pumunta, nandyan yan. Pwera pa, siya'y tatahan sa inyo. He will dwell. Ang sabi diyan, tatahan. Kaya ito, tahanan ito. Templo ito ng banal na espiritu natin. Tumatahan dito. Hindi kayo iiwan. See? Mayroon po tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yun yung power natin. Na po, dahil siya ay nasa atin.
Nung pumunta kami, papunta-punta tayo doon sa tahanan ni Sister Ginelyn sa Bintuan. Doon pala sa dulo ron, may isang bahay doon ay tinayo. May bubong na, may pader na. Pero walang tao. Doon sa lugar doon. Sakop pa ng lupa nila. Sabi ko nga, try ninyo na batuhin ang batuhin, wala kang naririnig na anumang response doon. Nasisigaw man lang. Wala. Dahil walang tao. See? Walang sisigaw, walang tao. Pero subukan yung batuhin, yung may bahay, may tao sa bahay. Pag hindi kayo hinabol. Yun po. Ganyan po tayo. Tahanan ka. Iba yung bahay, iba yung tahanan. Pag sinabing tahanan, may taong nakatahan sa loob. Pero pag bahay, bahay lang, walang tao. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya tahanan ka ng banal na espiritu na nandyan sa'yo. Hindi ka iiwan. Hindi mo na kinakailangan, pagkakailanganan mo, ano pang gagawin mo? Di ba? Tataas ka ng kamay. Yan po yung mga uso ngayon, ha? Ingat po kayo. Pakaingat po kayo. Pwede tayo makipag-fellowship, pero hindi pwede sa mga ganong mga gawain. Alam na nating mali. Alam na nating kikilabutan ka. Papatayin mo ang ilaw, hindi na yan. Kadiliman na ang pagkaganon. Simbolo na yan ang kadiliman. Tapos tatawag ka sa espiritu. Nasa iyo ng espiritu. Anong tatawagin mo espiritu? Ang tinatawag mong espiritu, yung sa Ephesians chapter 6, verse 12. Yung mga namamayani na siyang nagpapaikot lahat ng kasamaan dito sa buong sanglibutan. Yan po, mga espiritu na yan. Na nakakalungkot. Usong-uso yan ngayon sa maraming pananambahan. Kasi style. Pamamaraan na kung saan madali na makagising ng kalooban, ng isipan, to control, to capture lahat ng ating mga emosyon. Okay? Sabi ko, nakakalungkot pagka mga ganitong Maraming bilib na bilib dyan. Pamamagitan ng magagandang pananalita, nababagbag ang kanilang kalooban. Pero against ang katotohanan sa Biblia. Andyan sa'yo. Tatak mo yan. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, ikaw ang babalikan sapagkat mayroong kang tatak, binautismuhan ka sa bahagi ng kanyang kamatayan. Kaya nga ibinigay sa iyo yan. Templo ka ng Diyos. Nandyan sa iyo nananahan ang kanyang espiritu. Kaya pag binasa mo ang 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, yan po. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo? Nasa inyo. Hindi yan umaalis. Pagkatapos tatawag ka ngayon, come Holy Spirit, pulong minaw, bumaba ka sa akin, bumagsak ka sa akin, anoint me ako ng iyong kapangyarihan. Holy Spirit, kailangan kita, I need you. Nandiyan na sa'yo. Pag binasa mo ang Biblia, uriin mo yung katotohanan. Makikita mo ang katotohanan at makatotohanan na magpapalaya sa'yo. Huwag kang makiusap kung ano nakikita mo sa simbahan doon, kung ano nakikita mo sa simbahan doon. Abay, ayos to ayos to. Gagawin mo rin sa simbahan mo. Pag-aralan mo sa Biblia kung ano yung totoo. Okay? Sabi ko nga, kakalungkot. Kaganito ang style. Andyan sa atin, tagapagturo, tagapagpaunawa. Okay? Ang dami. Nakita mo, bakit hindi nila maintindihan ang Biblia? Wala silang espiritu. Okay? Wala silang espiritu.
Kaya mahirap pag wala kang banal na espiritu sa iyong pagkatao. Malimit, diskaril ka. Malimit, bubangga ka. Malimit, mahulog ka sa ukay. Wala eh. Ang sabi ng mga gawa, Acts chapter 1 verse 8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ito yung power mo. Kapangyarihan mo. Okay? Pag humayo ka, andyan. Kapag binasa nyo sa Luke chapter 10, yung 72 alagad, dala-dalawa, pinagano niya doon sa mga lugar na pupuntahan niya, pinauna niya itong mga ito. Pagkatapos nung magsibalik, Panginoon, pati mga demonyo sumusunod sa pangalan mo. You see? Yung mga alagad na yun. Kapangyarihan, power to preach. Acts chapter 4 verse 13. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapang na pinakita ni Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasama ni Jesus ang mga ito. See? Nung mamatay ang Panginoon sa Kristo, nagpatuloy sila. Mayroon silang power. Makikita mo yan. Acts chapter 4, tama yan. Power to preach. Power to heal. Ano yan? Acts chapter 3, verse 6 to 7. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Power. Yan po. Power to witness. Power to cast demons. Conquer fears. Power to say no sa kasalanan. Okay? Yan po. Natatakan ka na? Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. At ang pananatili ng banal na Espiritu sa iyo bilang pinakatatak mo. Ano po? Hindi mo na po ko kinakailangang maranasang bumagsak na katulad ng mga naranasan po ngayon. Yung mga nangingisay o kung ano-ano. Yung mga nagdadada. Ang sabi nga ng isang preacher, hindi ka ligtas hanggat hindi mo naranasang nag-i-speaking in tongues. Tama? Ang daming pinatawad ng Panginoon sa panahon noon. Dineklara niya na pinatawad ng iyong mga kasalanan. Pero never na nagsalita ng iba't ibang mga wika. Ni kailanman hindi siya nagsalita ng iba't ibang mga wika. Ito. Dahil ang speaking in tongues is an evidence of being born again. Ito po yung statement of faith ng G12. Binanggit mismo yan ng bishop nila na yung may branded na mga kotse. Evidence
ng being saved. Nakakalungkot, sabi ko nga, pahamak para tayo, hindi natin naranasan magsalita ng mga wikan na to. Ginagaya nila yung mga nangyari sa Pentecost. Di ba? Now, ito po yung katotohanan ngayon. Palasak na po yung mga gawain pong ito. So, saan po nagmula? Paano nagmula? Kapag binalikan po natin yung Pentecost, chapter 2 ng Acts, pag binasa natin yung kanina, sa ating responsive reading, nakita po ninyo, andyan po, yung ating responsive reading nandyan. Yan po is sign na dumating na yung ating ipinangako ng Panginoon Kristo. Ang kanyang ipinanalangin sa Ama. Na ako'y dadalangin sa Ama, na kayo'y padalhan ng isa pang patnubay nung dumating panahon ng kapistahan ng Pentecostes. Okay? Marami nakakatipon. 16 countries na nandun. Okay? Nung dumating, ang sabi rin, nakita nila na tila dilang apoy na pumasok individual sa bawat isa. Okay? Yun po yung anyo na pinakita ng Diyos. See? Maalala nyo, sa Exodus chapter 3, verse 3, nung makita ni Moises na nagliliyab yung isang puno, nilapitan niya ito. Sabi ko, tingnan ko nga bakit hindi natutupok yung puno sa kabila ng naglalagablab ang apoy. Okay? Yun ang anyo ng Diyos na pinakikita. At pagkatapos maglapit niya roon, sabi niya, Moises, kubarin mo ang iyong sandalyas, ang iyong panyapak, sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Okay? Apoy. Sa Exodus chapter 19, verse 18, andyan po yan. Nung sabi ni Yahweh ng Diyos, tipunin mo ang bansang Israel sa paanan ng bundok ng Sinai, sapagkat magpapakita ako sa kanila. Okay? Nandun na, nabalot yung pinakatuktok ng bundok, verse 18. Ano? At pagkatapos, bumaba ang apoy. Yun ang anyo ng Diyos na pinakita sa bansang Israel. Exodus chapter 24, verse 17. Tingnan, meron ba dyan? Wala? Ay, wala. Kaya mong i-trace? Chapter 24, verse 17. Ang sabi doon, nakita ng bansang Israel ang kalulatian ng Diyos nung makita nila sa tuktok ang yan ba? At ang anyo ng kalulatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. Okay? Yun yung larawan. Okay. Sa Hebrews chapter 12, verse 29, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Yun ang kanya lang. Yun ang nakita ng Moises. Ito rin ang nakita nung sa panahon ng Pentecostes. Nagkahati-hati, dilang apoy na hati-hati sa bawat isa sa kanila. Kaya huwag kayo mag-iisip na, Pastor, nasa iyo ang Espiritu, paano nag-iisang Espiritu, paano naman kami? See? Andyan sa inyo, andito sa akin. Ito po yung kanyang kapangyarihan. Okay? Tila, apoy na nakapupugnaw. Yan po yung dumating sa kanila sa panahon ng Pentecostes. Pag binasa nyo dyan at i-apply nyo sa mga nakaganap po ngayon, makikita po ninyo yung malaking pagkakaiba. Doon nagwika sila, nagsalita sila ng mga lengguwahe ng 16 na bansa na nandoon.
na naintindihan lahat yung kanilang mga binabanggit. Bakit ito? Nagsasalita sila ng ating mga wika. Gayong ang mga ito, Galileo, mga Aramic, ang kanilang mga wika. Pero ngayon binabanggit nila lahat ang wika ng mga nandoon. Now, pahagingan nga natin to. Okay? Sa Acts chapter 10, verse 44 to 48, sign po yan, ha? Sign. Nagsalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Okay? Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo, believer na mga Hudyo, na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Gift. Hindi baptized ng Holy Spirit. Gift. Kaloob. Kaya sinabi ni Pedro, narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos, kahit sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo, sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? You see? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo, pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Manghintil, no? Mga bansa na hindi pinili ng Diyos. See? Tayo, mga hintil. Okay? Palatandaan na mga ito, nagsalita rin ng mga wika. Palatandaan ang kaligtasan, hindi na lang sa bansang Israel. Hindi na, kundi pangkalahatan, universal salvation. Kaya kahit tayo na hindi binigyan ng 10 utos, napasa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po. Now, Acts chapter 19, verse 26. Yan. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya ay makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi. Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. See? Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya, bautismo ni Juan sa pagsisisi lang. Tugon nila. See? Kaya't sinabi ni Pablo, binabautismo ni Juan ang mga nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay? Verse 6. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Patunay na mayroong banal na Espiritu na hindi pinahayag ni Juan sa kanyang mga alagad. Hindi man lang binanggit ni Juan sa kanyang mga alagad. See? Nagsipagsalita sila ng wika, lengguwahe, pahayag. Now, dugtong po natin to. Ito po yung nagaganap sa atin sa kasalukuyan. Na po, sa mga iba-ibang mga pananambahan. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 5 to 7, First Corinthians
Yan. Ibig ko sanang kayong lahat mangagsalita ng mga wika, datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang manghula kaysa nagsasalita ng mga wika. Maliban na kung siya ay magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin? Maliban ng na kung kayo'y mapagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, unang kaalaman, unang panghula, unang aral, mensahe, kaysa magsalita ng mga walang katulad ng mga nagaganap po ngayon. Okay? Kahit ang mga bagay na walang buhay na nagsisitunog, maging plota o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paano malalaman kung ano ang tinutugtog sa plota o sa alpa. Nakukuha nyo yan? Kahit yung mga bagay, katulad ng instrumento, basta na lang itipa mo yan nang walang nota. Nakakita na kayo pag bagong taon, di po ba? Meron dyan yung buho, yung kanyang pinakaihipan, tapos karton yung lalagyan lang ng palamuti na makikintab, yung turotot na tinatawag. Di po ba? Narinig niyo, pagkat inihipan lang ng inihipan, ano makikita mong mensahe doon? Wala. Maliban, kung mayroong nota na tinutugtog mo, maintindihan mo. Ganon din kung magsasalita ka ng magsasalita ng mga wika na katulad ng mga nagaganap po ngayon. Wala kang maiintindihan. Maliban na lang kung pinaliliwanag mo yung bahagi ng katotohanan. Pinaliliwanag mo yung bahagi ng iyong sinasabi. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, maraming wika sa buong mundo at lahat mayroong kanya-kanyang kahulugan. Anong ibig sabihin? Pupunta ka ng punta ka ng, takbi ka, Maynila, gani ka, tumawid ka ng mga tulay, pagkatapos susunod, Pampanga, yung dala mong itlog, pagdating doon, Ebo na. See? Itlog dito, tumawid ka lang, Ebo na doon. May kanya-kanyang kahulugan. Iba-iba. Ganyan po ang ibig sabihin. Ano po? Maliban, sabi niyang, kung pariyan ako na magsalita kahit na 5 kataga na inyong maiintindihan. Halimbawa, si Kristo namatay para sa iyo, maintindihan mo. Kisa doon magsalita ka ng mga walang kawawaan. Nakakita na ba kayo ng ganon? Lalo na sa pagdating sa prayer nila. Yan dito, may sinaway ako dyan. Nalaman ko na pag nagpipray na sila, kaganyan ba yung kamay? Kung ano-ano na mga lumalabas. Sabi ko, naintindi mo ba yung ginagawa mo? Ang sabi sa 1 Corinthians 4:14, pwede ka maging sa pananambahan. Pwede ka magsalita ng ibang wika. Pero pagkatapos mo, mayroong magpapahayag kung ano ang ibig sabihin nun. Yun po. Tapos isa na naman, hanggang 2 at 3 lang. Tama na. Dahil mayroong ibang programa pa na magaganap sa bahagi ng iglesia. Hindi yung pagdating na ganyan, pagpanoon na lahat na yan, kanya-kanya na, maingay na. Nakakita na ba kayo ng ganon? Yung lahat? See? Wala pa, hindi pa kayo nakakita ng ganon. Magulo. Magulo. Kaya sa talatang 33, ano sabi diyan? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Okay? Yan po. Sa talatang 23. Kung ang buong iglesia ngay magkakatipon sa isang dako at lahat ay mga salita ng mga wika at mga nagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi nga nakagsisampalataya, hindi ba nila sasabihin kayo mga ulol? See? Yan po. Kung lahat na lang magsisipagsalita ng ganyan.
ito magiging reflect. Nagaganap po yan. Dahil may mga tinatawag na Pentecostal. Yan. Mga Pentecostal na mga samahan. Ngayon, hindi na. Pati mga Pentecostal, pati mga evangelical, gumagawa na. Mga ganitong klase. Hindi, kahit na hindi nila naintindihan yan, isinasagawa nila lahat. Uso. Yan na uso. Sabi ko, stick tayo sa Biblia. Kung anong katotohanan sa Biblia. Hold on. Hindi move on. Ano dyan? Now, kung titignan po natin, hindi po yan baptism of the Holy Spirit, kundi gift, kaloob, na makapagsalita ka ng ibang wika. Kaya sabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat, marami akong alam, sabi niya, pero hindi ko ginagamit. Sabi niya ganyan. Dahil nga hindi maintindihan. Now, balik tayo sa topic. Suriin po natin, anong tatak mayroon ka? See? Anong tatak mayroon ka? Si Bato. Bato, makita nyo? Tatak ni Bato. Tatakbuhin talaga. Lagi kang tumatakbo palayo sa gawain. Diba? Maraming ganyan. Minsan, gumaganap lang sa tungkulin dahil sa tungkulin lang nila sa church. Hindi talaga para sa Panginoon. Kung ang desire mo para sa Panginoon, lagi, hindi ka nawawala sa sirkulasyon ng gawain. Kasi ang Espiritu mo nandyan. Ang Espiritu na pinakatatak mo nagtutulak sa iyo na siyang gagawa. Yan ang tatak natin. John chapter 14, verse 26. Yan po, yung bisa ng ating tatak. Okay? Datapwat ang mga aliw sa bakotir bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Okay? Yun po pinaka-the best. Kaya may panahon na bakit naunawa natin ang salita ng Diyos. Andiyan siya na nagpapaunawa, tagapagturo, tagapagpaunawa, tagagising ng ating spiritual na buhay, tagapagbigay ng kalakasan kapag ka nanlulumo ka sa bahagi ng mga problema. Okay? Nagbibigay kalakasan lagi. Ito nagsasabing, huwag kang dumaan diyan. Dito ka. Okay? Ito nagsasabi, huwag. Okay? Sumasansala sa iyo dahil mahuhulog ka sa kasalanan. Yan po ang banal na espiritu na nasa atin. Tatak, bayan ka ng Diyos. Dati, mga Israelita lang, bayan ng Diyos. Ngayon hindi. Pati ikaw, bayan ka ng Diyos. Ano po? So, now, ang sabi kasunod po niyan, ay ang tatak garantisado. 2 Corinthians 5:17. Okay? Ang sinamang na kay Kristo ay bagong nilalang. Dinasalaman sa Espiritu. Okay? Ito na po, yung pinag-uusapan po natin dyan. Bago ka na. Okay? Makikita mo kung bakit hindi ka naalipin ng mga bagay na nasa sanglibutan.
All, ang sabi diyan, lahat has become new. Lahat naging bago. Yan po yung bisa ng banal na Espiritu. Na kapag patuloy ka, kahit wala pang presensya ng ating Panginoon Kristo, hinahanda ang buhay mo, tinutuwid, pinababanal, hanggang sa panahon na dumating ang ating Panginoon Kristo. Lahat ng yan, gawa ng Diyos, hindi mo pagsisikap, hindi sa'yo. Kasi kung sa'yo lang, failure ka lagi. Ephesians chapter 2, verse 10. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Okay? Lahat-lahat na ngayon, pati kaligtasan mo, gawa ng Diyos. Lahat, pati pamumuhay mo ngayon. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa upang gawin natin. Okay? Nakahanda na yan, yung lahat ng yan, noon pa, doon sa magiging anak ng Diyos. Okay? Yung kabanalan, yung katuwiran, matuwid, andyan na yan. Yung pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, ando na yan. May pamuhay mo. Yan. Inihanda na lahat yan. Okay? Now, sabi diyan, inilipat ka na mula sa dilim tungo sa liwanag. John chapter 5 verse 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Okay? Yan na po yung ating katayuan ngayon. Ano po? Nagpalit ng pagkatao. John chapter 3, verse 6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ito na yung napasa atin ngayon. Yan na. Binago na ang iyong identity. Galatians chapter 3, verse 26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ng pagpili. Hindi ng pag-choose kung sino maliligtas. Dahil sa iyong pananampalataya. You see? Sealed by God. Isang banal na tatak. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Yan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan po yung layunin ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng gamitin yan sa lahat ng bagay na gusto po natin. Dahil namimighati ang Espiritu na nasa atin. Gamitin mo si kalulahati ng Diyos. Lahat. Kaya sinasabi diyan, whether you eat or drink or whatever you do, no? 1 Corinthians 10:31, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat sa kalulahatian ng Diyos. Ikalulahati ng Diyos. Yan po. Then, sealed by the promise o garantiya na bilang tagapagmana dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon sa Kristo. Buhay ka pa? May tirahan ka na? Kaya may mga taong pagdating ng hindi takot mamatay. Ay, andun yung pangako. Mapalad pa siya kisa sa atin.
mga nauna na mga anak ng Diyos na nararanasan na nila ngayon, yung buhay na walang kasiraan, walang pagdamdam, walang galit o walang anuman, kundi puro kapayapaan at kaligayahan sa piling ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya ganyan sa Philippians chapter 1 verse 23, kung akong papipiliin mo, makakawa ko ng mabuti, mas maganda. Pero kung ako ang papipiliin mo, mas gusto kong mawala sa katawang ito para makapiling si Kristo. See? Yan po. Kaya meron kang kagalakan. Marinig mo sa isang anak ng Diyos, andun yung katapangan ng kanyang pagpapahayag. Nabahagi na yung katotohanan na talagang iiwan yung katawan, pero makakapiling ng Diyos. Now, hindi ka na hahatulan. Okay? John chapter 3 verse 18. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Pansinin niyo. Kapag walang relasyon ng tao sa Panginoon, nakatakda na yan. One step forward lang, doon na yung impyerno. Ang nakakahadlang na lang, yung kanyang hininga. Alam niyo, namatay yung aso ko nung kailan yun? Ha? Nung nandito yun, minsan nandyan, prayer meeting, minsan nandyan siya sa labas. Mabaho na siya. Grabe ng amoy. Dahil lumabas na yung lahat ng mga nasa loob niya. Ang dami ng sugat. Tinataboy ko siya. Ang bigat na ng loob niya sa akin. May isip yan. May isip. Pag nakikita niya ako, yuyoko, tapos tingin na lang ng ganyan. Akala niya nagagalit ako sa kanya. Pero mahal ko siya. Kaya lang gusto ko siyang ilayo dahil may mga kapatiran. Now, minsan isang umaga, pumasok ang aking may bahay, ginising niya akong bigla. Hindi na nakauwi yun. Para ng nandiyan na lang sa labas yan, ganyan. And then, pagkatapos, yung pagising niya sa akin, nakita ko andun siya sa labas ng gate. Naghihingalo. Umuwi pa rin. Kahit na naghihingalo, umuwi pa rin. Nung makita ko, naalala ko. Sa isip ko, Bom, hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit sa'yo. Makikita ko hirap siyang huminga. Pagkatapos, kinakausap ko, tinatawag ko yung kanyang, kahit na konting boses ko na lang pumasok sa isip niya. No? Na hindi ako galit sa kanya, mahal ko siya. Kahit na nung ilagay na siya yan, pahabol-habol na lang, Bom, I love you, Bom. See? Nandun yung bahagi ng pagmamahal ko. Bakit? Malungkot ako kasi yun na ang pinakauling pagkikita namin. Yun ang pinakauling maririnig niya yung boses ko. Namatay 3 linggo na ngayon yung kapatid ko na sa Marinduque. Nalungkot ako, pero never na umiyak ako. Buti pa yung aso ko, iniyakan ko. Bakit? Kasi siya hanggang dyan na lang. Hanggang doon na lang ang buhay niya. Yun na ang huling pagkikita namin. Yung kapatid ko namatay man, andun yung pag-asa na magkikita pa kami uli. Magkakausap pa kami muli. Harap-harapan. See? Kaya malungkot man ako, pero alam ko yung kanyang destinasyon. One Lord, one faith, one baptism. Isang tatak namin. See? Ang lakas ng iyak ko dyan.
Sabi ko, I love you, Bong. Mahal kita. Ayoko. Yun na lang. Yung huling pagkikita namin. Maring marinig niya ang boses ko sa panahon ng paghihingalo niya. Pasalamat ako. Pero hanggang doon na lang. Hindi ko na siya makikita uli. Namatay, marami. Minsan, namatay ang aking ina. Hindi ako ganong umiyak. Mas masaya ako. Dahil mapapahinga na siya sa kanyang kalagayan. May panahon na magkikita kami uli. Okay? Pasalamat tayo. Mayroon tayong isang Espiritu. Mayroon tayong isang Panginoon. Mayroon tayong isang bautismo sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli ng lahat ng ito, panahon ng pagtatagpo natin lahat, panahon ng pagtatagumpay ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. May buhay dahil sa tatak na nasa atin. Namatay ka kasama ni Kristo. Nilibing ka kasama si Kristo. Bumangon ka kasama si Kristo. Ano man mangyari sa atin ngayon, nakakatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, Amang Banal, marami pong salamat sa payak na yung salita, bagamat makatotohanan. Salamat po. Patuloy mo pong pagkakaloob ng mga bahagi Diyos ang katotohanan na nakikita po namin, Ama, ang kaganapan sa aming mga kapaligiran. Naiambing namin, O Diyos, ang bahagi ng katotohanan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na bahagi ng mga katotohanan pong ito. At patuloy, Panginoon, paraguin mo po sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.